Sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang pagkawala ng kanyang pagkakakilanlan, ang mga taon ng pang-aapi, ang panloloko at pagtataksil, si Camila Rose San Sebastian ay nanatiling matatag. Mula sa pagiging isang ulilang probinsyana hanggang sa pagiging pinakamakapangyarihang babae sa mundo ng negosyo. Hindi niya kailanman nakalimutan kung sino siya at saan siya nanggaling. Nakatayo siya sa balkonahe ng kanilang mansyon, nakatanaw sa hardin kung saan siya madalas umupo noon bilang isang kasambahay. Nangangarap ng mas magandang buhay. Ngayon, hindi na lang ito isang pangarap. Ito na ang kanyang realidad. Sa tabi niya nakayakap si Bernard habang pinagmamasdan ng kanilang anak na si Alejandro III. Masayang naglalaro sa damuhan. Sa loob ng bahay naroon si Doña Esther. Ngayon ay mas mapagpakumbaba at puno ng pagmamahal sa anak na minsan niyang hindi nakalala. Natutunan niyang ipakita ang pagmamahal sa paraang hindi niya nagawa noon at sa bawat araw na lumilipas. Sinusubukan niyang bumawi sa mga taon ng pagkukulang. Samantalang si Selena, ang tunay na salarin sa lahat ng kanyang paghihirap, ngayon binabayaran nga ang kanyang mga kasalanan. Isinuko na nga nito ang laban matapos mabunyag ang lahat ng kanyang ginawa. Mula sa isang babaeng walang pangalan at pinagmulan, si Camila Rose ay naging isang simbolo ng tagumpay at katatagan. Hindi lang niya nakuha ang kanyang tunay na pagkatao, nahanap din niya ang tunay na kahulugan ng pamilya, pagmamahal at kapatawaran. Sa wakas natagpuan na nga niya ang tahanang matagal niyang hinanap. At dito magsisimula ang tunay na kwento ng buhay ni Mila or Camila Rose. Sa isang madilim na kalsada sa Cebu, patungo sa isang mahalagang business meeting, sakay ng isang luxury car, sina Don Alejandro at Doña Esther San Sebastian, kasama ang kanilang 3 taong gulang na anak, si Camila Rose. Habang binabaybay nila ang kalsada, isang itim na SUV ang biglang lumitaw mula sa likuran. Napakabilis ng pangyayari. Isang malakas na banggaan, isang pagtilapon ng sasakyan, at ang nakakabinging sigaw ng isang bata. Nagising si Don Alejandro sa ospital. Halos hindi nakagalaw at ang unang tanong niya, "Nasaan ang anak ko?" Ngunit sa kabila ng pagsisiyasat ng mga pulis, hindi na nila natagpuan si Camila Rose. Pinaghinalaan nilang maaaring inano dito sa ilog matapos ang aksidente. Ngunit walang natagpo ang katawan. Samantala may usap-usapan na maaaring may taong sinadyang iligaw ang bata. Isang taong may motibong sirain ang pamilya San Sebastian. Sa pagkawala ng kanilang anak, unti-unting tumigas ang puso ni Doña Esther. Naging mas malupit ito sa lahat ng tao sa kanilang paligid. Si Don Alejandro naman, bagamat nasaktan, ay mas piniling ilaan ang sarili sa negosyo. Ngunit hindi nila alam, ang anak nilang matagal na nga nilang hinahanap ay nasa loob lamang ng kanilang mansyon, bilang isang hamak na sambahay. Lumipas ang 20 taon, sa isang magarang mansyon ng Manila, isang simpleng dalaga ang araw-araw gumigising ng madaling araw upang maglinis, magluto at sumunod sa utos ng kanyang mga amo. Siya si Mila, isang probinsyanang ulila na lumaki sa pangangalaga ng isang matandang babae na nakakita sa kanyang pagkaligaw nung siya ay bata pa lamang. Walang kamalay-malay si Mila na ang pamilya San Sebastian, ang matapobre at striktong may-ari ng bahay na pinagsisilbihan niya, ay ang pamilyang matagal nang naghahanap sa kanya. Madalas siyang sigawan ni Doña Esther at madalas din siyang pinapagalitan ng ibang kasambahay na mas matagal nang naninilbihan sa mansyon. Ang tanging nagpapagaan ng kanyang loob ay ang hardin ng pamilya, kung saan madalas siyang umupo at mangarap ng mas magandang buhay. Isang araw habang naglilinis siya sa opisina ni Don Alejandro, napansin niya ang isang luma at kupas na litrato sa isang drawer.
Larawan ng isang pamilyang masaya. Sa gitna ng larawan ay isang batang babae na may suot na isang kwintas na may kakaibang hugis ng bituin. Napahawak si Mila sa kanyang leeg. Nakaipit sa loob ng kanyang damit ang eksaktong parehong kwintas. Pagamat sanay nga sa hirap, hindi pa rin madali para kay Mila ang bawat araw sa mansyon. Ang mga utos ang walang katapusan, ang mga sigaw nga ni Doña Esther ay parang kampana ng simbahan tuwing umaga. At ang pangapi ng ibang kasambahay, lalo na si Melissa, ang mayabang at paboritong alipores ng Donya, tila naging bahagi na ng kanyang pamumuhay. Mila, ano ba yan? Ang bagal-bagal mo, parang wala kang kwenta. Kaya ka lang kinuha dito kasi wala kang ibang mapuntahan, di ba? Hindi ka bagay dito sa mansyon. Mas bagay kang magpulot ng basura sa labas. Ipinipikit na nga lamang ni Mila ang kanyang mga mata sa tuwing aapihin siya. Hindi niya kailanman sinagot ang kanyang mga amo o ang kapwa kasambahay na tila walang ibang ginawa kundi pahiyain siya. Sa kabila ng lahat, nananatili siyang masipag, mahinahon at tahimik dahil naniniwala siyang balang araw, makakaahon din siya. Kapag may pagkakataon, palihim na pumupunta si Mila sa isang tagong bahagi ng mansyon. Isang lumang hardin na tila nakalimutan ang lahat. Doon siya umuupo sa ilalim ng isang malaking puno, pinagmamasdan ang langit hanggang nagpapantasya na ng mas magandang kinabukasan. Palang araw, aalis din ako dito. Magkakaroon ako ng sarili kong bahay. Hindi habang buhay na alipin ako. Ngunit sa ngayon yun ang isa lamang na pangarap. Kinagabihan habang nag-aayos ng damit sa kusina, hindi sinasadyang narinig nga ni Mila ang isang pag-uusap mula sa telepono ni Don Alejandro. Tila may kausap itong isang pribadong investigator. Sad nga ng Don, hindi pa rin ba kayo nakahanap ng anumang bakas? 20 taon na. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya natatagpuan. Sad naman ang isang boses. May bagong lead, senyor. May isang matandang babae na minsang nakita sa Cebu, may dalang isang batang babae na nawawala rin noon. Tumigil si Mila sa kanyang ginagawa. Hindi niya alam kung bakit, pero tila bumibilis ang kanyang tibok ng puso. Kinabukasan hindi mapakali si Mila. Paulit-ulit niyang tinitigan ang kwintas na suot niya. Bakit ito eksaktong kapareho ng nasa larawan? Anong ibig sabihin nito? Nang muli niyang makita si Manang Felisa, isang matandang kasambahay na matagal nang nagsilbi sa pamilya, naglakas loob nga siyang magtanong. Manang, may tatanong po ako. Matagal na po ba kayong narito sa mansyon? Aba iha, oo naman. Simula pa nung bagong mag2 taon ang anak nila Don Alejandro at Doña Esther. Anak? Oo, pero nawala siya sa isang aksidente at hindi na natagpuan. Nanlamig si Mila. Manang, ano pong suot niyang kwintas nung siya'y bata pa? Nakakatuwa at naalala mo yan. Isa yung kwintas na may hugis bituin. Regalong espesyal mula kay Don Alejandro mismo. Dahan-dahang tinanggal ni Mila ang kwintas mula sa kanyang leeg at inilagay ito sa palad ng matanda. Nanlaki ang mga mata ni Manang Felisa. Nanginginig nitong hinawakan ng kwintas habang ang kanyang mukha puno ng gulat at takot. Diyos ko, hindi maaari. Nang gabing yun, hindi mapakali si Manang Felisa. Alam niyang may dapat nga siyang gawin. Isang bagay na matagal na nga niyang pinagpipilitan na kalimutan. Sa wakas, naglakas loob siyang lumapit kay Don Alejandro. Senyor, kailangan niyo pong makita to. Ipinakita niya ang kwintas na hawak niya. Nang makita ito ni Don Alejandro, biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Saan mo to nakuha? Senyor, ito po ang pag-aari ni Mila. Napaatras nga si Don Alejandro. Tumayo siya nanginginig habang ang kanyang isip bumabalik sa nakaraan. Sa gitna ng gulat at kaba, pinatawag si Mila sa opisina ng Don. Hindi niya alam kung bakit ngunit sa sandaling pumasok siya,
Ramdam niya ang mabigat na tensyon sa paligid. Nakatayo si Don Alejandro, hawak pa rin ng kwintas. Habang si Doña Esther, tahimik ngunit bakas ang lungkot sa kanyang muka. Mila, saan mo nakuha ang kwintas na to? Matagal na po itong nasa akin. Mula pa nung bata po ako. Ang sabi po ng lola kong nagpalaki sa akin, ito na lang po yung natira mula sa aking tunay na pamilya. Tumulo ang luha ni Doña Esther. Napakuyom ang kanyang kamao. Tila hindi makapaniwala. Hindi maaring ikaw. Mabilis na lumapit si Don Alejandro kay Mila at marahang hinawakan ng kanyang muka. Hindi niya maipaliwanag pero ngayon lang niya napansin ang mga mata ni Mila, ang hugis ng kanyang muka. Tila pinagbagsakan ng langit at lupa si Don Alejandro nang mapagtanto ang isang nakapanghihilakbot na katotohanan. Ikaw si Camila Rose San Sebastian. Natigilan si Mila. Ano pong sabi niyo? Ikaw ang nawawala naming anak. Nanlambot si Mila. Nagdilim ang kanyang paningin. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Paano to nangyari? Paano siya napunta sa ganitong buhay? At higit sa lahat, paano niya haharapin ang katotohanan ang pamilyang matagal na nga niyang hinahanap? Ay siya rin palang pamilyang matagal na siyang inaalipusta. Nagulantang na nga lamang ang buong mansyon ng pamilya San Sebastian sa natuklasan ni Don Alejandro. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Ang kwintas na suot ng kanilang kasambahay ay walang dudang kaparehong-kapareho ng ibinigay niya noon sa kanyang nawawalang anak na si Camila Rose. Nanlambot ang matanda, napaupo sa kanyang silya at halos hindi makahinga sa bugso ng emosyon. Camila anak? Halos pabulong niyang sambit. Nanginginig ang kanyang kamay habang nakatingin kay Camila. Si Doña Esther, hindi rin makagalaw. Ang kanyang mga mata, punong-puno ng pagkalito at pagdududa. Ngunit bago pa sila makalapit kay Mila, isang malamig na boses ang sumabat sa kanilang pag-uusap. Huwag kayong padalos-dalos sa inyong mga desisyon. Maring wika nga ni Selena ang kapatid sa labas ni Don Alejandro. Nakatingin ito kay Mila nang may matinding pagdududa at bahagyang hinaplos ang balikat ng kanyang kapatid na tila ba nagpapakalma rito. Alam kong matagal ninyong hinahanap si Camila Rose. Pero paano kayo nakakasigurado na siya nga to? Ani at matalimang titig kay Mila. Maaari itong isang panloloko. Sa dami ng mga gustong makapasok sa ating pamilya, hindi ba dapat tayong mag-ingat? Napalunok si Mila at hindi niya maintindihan ang nangyayari, ngunit ramdam niyang hindi siya tinatanggap ng buo. Anong ibig mong sabihin, Selena? Mahinahong tanong naman ni Don Alejandro. Ngunit halata sa kanyang tinig ang pag-aalalang baka tamang sinabi ng kapatid. Ang ibig kong sabihin, dapat tayong magpatunay. Hindi sapat ang isang kwintas lamang upang sabihin na siya talaga ang tunay na Camila Rose. Dapat tayong magkaroon ng DNA test. Matigas na sabi ni Selena. DNA test? Mahina ngunit nagugulo ang tanong ni Mila. Oo. Patuloy nga ni Selena. Nakangiti ngunit may bahagyang pangunguyam sa tinig. Kung ikaw nga talaga si Camila Rose, walang dahilan para tumanggi ka sa isang simpleng pagsusuri. Hindi ba? Tumahimik ang lahat. Maging si Don Alejandro at Doña Esther, hindi kaagad nakapagsalita. Sa isang banda gusto nga nilang maniwala na nahanap na nga nila ang kanilang anak. Ngunit sa kabilang banda, hindi nila maikakaila na may katwiran si Selena. Marami nang nagtangkang magpanggap noon bilang nawawalang tagapagmana ng kanilang pamilya. Mila, sa kabila ng pagkagulat, ay hindi nagdalawang isip. Hindi po ako natatakot sa anumang test. Matatag niyang sagot kahit pa nanginginig nga ang kanyang mga kamay. Kung yun po ang kinakailangan upang malaman ang katotohanan, gagawin ko po. Habang nagkakagulo sa loob ng mansyon, si Selena naman ay nagmamadaling bumalik sa kanyang kwarto. Sumandal siya sa pintuan, huminga ng malalim at mahigpit na tinakpan ang kanyang bibig.
gamit ang kanyang kamay. Hindi. Hindi maaaring malaman ng lahat ang katotohanan. Selena, ang itinuturing na pinakamalapit na tagapagtiwala ni Don Alejandro ay siyang tunay na may pakana ng trahedyang naganap. 20 years na ang nakalipas. Siya ang may pakana ng aksidenteng sumira sa pamilya San Sebastian. Matagal na niyang kinamumuhian si Camila Rose, ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng kayamanan ng pamilya. Isang batang walang kamuang-muang, isang batang nagbigay hadlang sa kanyang pangarap na mapasa kanya ang lahat ng pinaghirapan ni Don Alejandro. Noong araw ng aksidente, siya nga mismo ang nagutos sa driver na sirain ang preno ng sasakyan ni Don Alejandro at Doña Esther. Ngunit hindi niya inaasahan na sa kabila ng trahedya, mabubuhay ang kanyang kapatid at ang kanyang asawa. Ang masikinagulat niya, ang bata, si Camila Rose, ay misteryosong nawala. Akala niya patay na nga ang bata ngunit hindi pala. At ngayon, ito ay bumabalik. Hindi maaaring mabunyag ang katotohanan. Kailangan gumawa siya ng paraan para tuluyang mapatunayang hindi nga si Mila ang tunay na Camila Rose. Lumipas ang mga araw at mas lalong naging mahirap ang sitwasyon para kay Mila. Hindi lamang siya kinuwestiyon ng pamilya San Sebastian kundi pati na rin ang ibang kasambahay sa mansyon. Wala ka namang sinabi noon na mayaman ka pala, Mila. Sarkastikong sabi ni Aling Berta, ang pinakamatandang kasambahay sa bahay. Baka naman ginagamit mo lang ang pagkakataong to para magkapera. Halos gusto nang umiyak ni Mila sa naririnig. Hindi ako ganun, Aling Berta. Matapang na sagot niya, pilit pinipigilan ng luha. Hindi ko naman hiningi ang ganito eh. Ngunit kahit na anong paliwanag niya, hindi siya pinaniniwalaan. Lalong lumakas ang pagdududa sa lahat ng biglang lumabas ang isang bagong ebidensya. Isang peking birth certificate na nagpapakitang may ibang pangalan si Mila. Ito ang sinasabi ko! Biglang sigaw ni Selena hawak ang dokumento. Ang tunay na Camila Rose ay may kumpletong birth records. Bakit itong babaeng to? Ibang nakalagay sa kanyang dokumento. Halos bumagsak si Don Alejandro sa upuan. Kung totoo to, paano? Bulungan ni Doña Esther, mahigpit na hawak ang kanyang dibdib. Mila, sa kabila ng sakit, hindi nakapagsalita. Habang tumitindi ang pagdududa kay Mila, isang matandang babayang lumapit sa kanila. Siya ay si Lola Minda, ang nag-alaga kay Mila mula pagkabata. Magandang araw po. Mahina ngunit matapang niyang sabi. Napatingin si Don Alejandro. Sino kayo? Ako po si Minda. Ako po ang tumanggap kay Mila noong siya po ay sanggol pa lamang. Hindi ko alam kung paano siya napunta sa amin. Ngunit ang isang bagay ay hindi ko makakalimutan. Suot-suot niya talaga ang kwintas na may bituin nung araw na natagpuan ko siya. Nagkatinginan sila Don Alejandro at Doña Esther. Ang kwintas. Kung hindi po ninyo ako paniniwalaan, may isa pa pong ebidensya. Dagdag pa nga ni Lola Minda. Mula sa kanyang bag, inilabas nga niya ang isang lumang tela na tila galing nga sa isang baby dress. Sa gilid nito ay may borda ang pangalang Camila Rose. Nang makita ito ni Doña Esther, hindi na nga niya napigilan ang kanyang emosyon. Camila, anak ko! Luha ang bulong niya habang niyakap nga ang tela. Habang nagkakagulo napansin ni Don Alejandro ang reaksyon ni Selena. Nakita niya ang pamumutla nito, ang panginginig ng kamay at ang pag-iwas ng tingin. Selena, malamig niyang sabi. Anong ibig sabihin nito? Hindi nakasagot si Selena. Alam niyang nagkakaroon nga ng duda ang kanyang kapatid. Ngunit bago pa siya makapagsalita, pumasok ang isang kasamahan ni Don Alejandro, dala ang resulta ng DNA test. Lahat na nahimik. Dahan-dahang binuksan ni Don Alejandro ang sobre at binasa ang dokumento. Nangangatog ang kanyang kamay nang buuin niya ang kanyang mga salitang sasabihin. Ayon sa resulta, si Mila at si Camila Rose San Sebastian
ay parehas at iisa. Malalim siyang huminga. Sa kabila ng malinaw na ebidensya at lumabas na resulta ng DNA test, hindi nagpakita ng pagkatalo si Selena. Imbes na aminin ang kanyang kasalanan ay lumayo nga sa pamilya San Sebastian, nagpakita siya ng labis na tuwa at pagmamahal kay Camila Rose. Na ngayoy kinilala na nga bilang tunay na tagapagmana. O Camila, pamangkin ko, napakatagal naming hinintay ang iyong pagbabalik. Ani pa nga ni Selena. Sabay yakap kay Camila na kahit paano'y nagdalawang isip kung tunay nga ba ang kanyang tiyahin. Samantala si Don Alejandro at Doña Esther naman, abot langit ang saya na sa wakas ay natagpuan na nga nila ang kanilang anak. Ngunit sa likod ng mapagpanggap ng mga ngiti ni Selena, unti-unti nang binubuo sa kanyang isipan ng isang mas madilim na plano. Isang plano upang tuluyang mawala si Camila Rose sa kanilang pamilya, sa kanilang negosyo, at sa kanilang buhay. Habang mas lumalalim ang pagkilala ng pamilya San Sebastian kay Camila Rose, may nararamdaman nga si Selena. Ang pangangailangan na kumilos ng mabilis. Alam niyang hindi siya maaaring magkamali ngayon na napatunayan ng si Camila ang tunay na tagapagmana. Ang lahat ng kayamanan na matagal na niyang minamanipula ay mawawala sa kanya. Kailangan niyang alisin ang dalaga sa eksena. Pero paano? Dito niya naisip ang isang mas mapanlinlang na paraan. Alam niyang si Camila Rose, sa kabila ng pagiging anak mayaman, hindi pa lubusang sanay sa marangyang buhay. Isa itong inosenteng babae na hindi pa nararanasang umibig. Alam ni Selena na kung may isang bagay na maaaring magpahina kay Camila, yun ay ang puso nito. Kaya't nagdesisyon siyang gamitin ang pag-ibig bilang sandata. Naghanap siya ng isang lalaki maaaring magpanggap bilang perpektong nobyo ni Camila. Isang lalaking kayang paibigin siya, manipulahin siya, at sa huli ay pabagsakin. Sa isang high-class na restaurant, sa Makati lihim na nakipagkita nga si Selena sa isang lalaking nagngangalang Wilson. Si Wilson ay isang gwapo, matipuno, at matalino ngunit hindi pinanganak sa marangyang buhay. Isang ambisyosang lalaki na handang gawin ang lahat kapalit ng malaking halaga ng pera. Siguro dahil na nga rin sa hirap ng buhay. Ikaw ang perpekto para sa trabahong to. Ani nga ni Selena habang iniabot nga ang isang sobre na may laman na malaking halaga. Ang gusto ko lang, paibigin mo ang pamangkin ko. Pasayahin mo siya, pakiligin mo siya, at sa oras na magtiwala na siya sa iyo ng lubusan, sisirain mo siya. Napangisi si Wilson habang tinitimbang ang sobre sa kanyang kamay. Gano'n mo ba ka gustong mawala siya? Tanong pa nga niya puno ng pang-uusisa. Hindi ko kailangan na mawala siya sa mundo. Sagot ni Selena, sabay tingin sa kanya ng matalim. Gusto ko lang siyang mawala sa pamilya namin. Dahil kung siya'y masira, kung siya'y mabahira ng iskandalo, mawawalan siya ng karapatang mamuno sa San Sebastian Group of Companies. At doon tuluyan na ako makakaupo bilang tagapagmana. Tumango si Wilson. Alam niyang may mabigat nga sa plano ni Selena. Ngunit sa laki ng halagang inalok sa kanya, hindi na nga niya kailangan magtanong pa. Ang misyon niya? Mapasakamay ang puso ni Camila Rose. Mula nang makalala ng pamilya ang tunay nilang anak, agad na ipinasok si Camila Rose sa isang prestigyosong universidad ng Maynila upang makilala niya ang mundong dapat sana'y kanyang ginagalawan. Doon nagsimula ang pagpapanggap ni Wilson. Isang araw habang naglalakad nga si Camila sa loob ng campus, may isang hindi inaasahang insidente na nagbigay daan sa kanilang pagkakakilala. Nagkataon na may isang lalaking nagbibisikleta nang muntik nang mabangga si Camila. Bago pa man siya mahulog, mabilis na kumilos si Wilson at hinawakan ng bewang niya. Iniligtas siya mula sa tiyak na pagbagsak. Miss, ayos ka lang ba? Tanong ni Wilson habang hawak pa rin si Camila. Nagulat si Camila sa bilis ng pangyayari.
Nang tignan niya ang lalaking tumulong sa kanya, hindi niya maiwasang humanga sa matangkad nitong tindig. Matipunong katawan at malalim na mga mata. Ayos lang ako, maraming salamat. Sagot niya at bahagyang naguguluhan ngunit nagpapasalamat. Dito nagsimula ang lahat. Naging madalas ang pagkikita nga nila ni Wilson. Tuwing may pagkakataon, tila laging nariyan ang lalaki upang tumulong sa kanya. Kapag may dala siyang mabibigat na libro, kapag nahihirapan siya sa isang subject, o kahit na simpleng pagkain ng tanghalian, tila laging nariyan si Wilson upang samahan siya. Sa bawat ngiti at galaw ni Wilson, unti-unting bumibigay ang loob ni Camilla Rose. Habang unti-unting napapaibig nga ni Wilson si Camilla Rose, si Selena naman ay nagmamasid sa bawat galaw. Masaya siya sa nakikita isang dalagang nalululong sa unang pag-ibig. Walang kaalam-alam na ang lalaking minamahal niya ay isang bayarang manloloko. Ang mga kabataan napakadaling paikutin, bulong ni Selena sa sarili habang nakaupo sa kanyang opisina. Kapag dumating ang oras, ang kanyang puso mismo ang magiging sandata ko laban sa kanya. Mataas ang buwan ng gabing yon, at ang mga kumikislap na ilaw ng lungsod ay mistulang mga bituin sa lupa. Nasa isang marangyang rooftop restaurant sina Camilla at Wilson, nagkakatinginan sa ilalim ng malambot na liwanag ng kandila. Para sa ito, Camilla, ani ni Wilson. Inabot ang isang mamahaling pulseras na yari nga sa white gold at may maliliit na brilyante. Napangiti si Camilla. Hindi niya may tatangging nauhulog na nga siya kay Wilson. Matapos ang lahat ng hirap na pinagdaanan niya, ngayon lang niya naramdaman na parang may isang taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Salamat, Wilson. Mahina niyang tugon. Tinanggap ang regalo. Nagtagal pa nga sila sa hapunan, nagkwentuhan at uminom ng mamahaling alak. Hindi na malaya ni Camilla na unti-unti na ngang nagiging malabo ang kanyang paningin. Pakiramdam niya may kung anong kakaiba sa kanyang katawan. Parang biglang bumigat ang kanyang ulo at hindi na niya maayos na maigalaw ang kanyang mga kamay. Wilson, anong? Hindi na nga niya natapos ang sasabihin. Shhh! Bulong nga ni Wilson habang tinutulungan siyang tumayo, kunwari. Mukhang napagod ka lang. Halika, ihahatid kita sa hotel suite ko. Doon ka muna magpahinga. Hindi. Uwi na ako. Pilit na lumalaban si Camilla pero parang wala siyang lakas. Hindi nagtagal nagising si Camilla sa isang malambot na kama. Hindi sa sariling kwarto, kundi sa isang hotel suite. Ramdam niya ang bigat ng kanyang katawan at ang kanyang dress ay bahagyang nakabukas. Pumasok sa kwarto si Wilson. Nakangisi, may hawak na baso ng alak. Gising ka na, mahal? Nagpumigla si Camilla ngunit mabilis siyang hinawakan ni Wilson. Huwag ka nang lumaban, Camilla. Ako lang naman ang nagmamahal sa'yo, di ba? Hayop ka? Pakawalan mo ako! Pilit niyang tinulak to pero mas malakas si Wilson. Ngumiti ito at nakakaloko. Akala mo ba? Minahal kita talaga? Hindi ka ba nagtaka kung bakit biglaan akong dumating sa buhay mo? May nagbayad sa akin para sirain ka, Camilla. At ngayong nasa akin ka na, wala nang makakapagligtas sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Camilla. Sino? Sino nag-utos sa'yo? Humalakak si Wilson. Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Pero ito lang ang tandaan mo. Wala kang ibang matatakbuhan. Ikaw lang ang may kasalanan kung bakit ka napunta sa ganitong sitwasyon. Sa puntong yon, isang matinding takot ang bumalot kay Camilla. Pero hindi siya papayag na matalo. Kailangan niyang makatakas. Habang abala si Wilson sa pagtatawa, mabilis na inabot ni Camilla ang isang lampshade sa bedside table at hinampas ito sa ulo ng lalaki. Napasigaw na nga lamang si Wilson at bumagsak sa sahig. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Camilla. Tumakbo siya palabas ng kwarto kahit hilo pa rin at nangihina. Wala siyang ibang inisip kundi ang makaalis sa lugar na yon ng safe. Paglabas nga niya ng hotel, agad siyang sumakay sa unang taxi na nadaanan niya.
Nanginginig ang kanyang katawan at hindi niya napigilang tumulo ang luha. Miss, ayos lang po ba kayo? Tanong nga ng driver. Sa San Sebastian Mansion po, bilisan niyo po. Mahina niyang tugon. Alam niyang hindi pa ito tapos. At higit sa lahat kailangan niyang malaman kung sino ang may pakana ng lahat ng to. Pagdating sa mansyon, agad siyang sinalubong ni Doña Esther at ni Don Alejandro. Anong nangyari sa iyo, anak? Nag-aalalang tanong pa ni Don Alejandro. Hawak-hawak ni Camila ang kanyang sarili. Nanginginig. May gustong gumawa ng masama sa akin. Si Wilson. At hindi lang siya nag-iisa. Nagkatinginan ng mag-asawa. Sa kabila ng gulat, may namutawing galit sa mga mata ni Don Alejandro. Sino ang nasa likod nito? At bakit niya to ginagawa? Matapos ang matinding trahedya sa kanilang pamilya, isang malaking desisyon ang hinarap ni Camille Rose. Sa gitna ng sakit ng naranasan, inalok siya ni Don Alejandro ng pagkakataong makalayo, isang bagong simula sa ibang bansa. Anak, gusto kong bigyan ka ng pagkakataong makalimot. Makapagpahinga. Kung gusto mong mag-aral sa ibang bansa, susuportahan kita. Sa una hindi niya alam kung anong mararamdaman niya. Umalis ba siya dahil sa sakit o para hanapin ang kanyang sarili? Sa huli tinanggap niya ang alok ng kanyang ama. Sa pagdating niya sa New York, isang malaking dagok ang kanyang hinarap. Hindi lang sa kultura kundi pati na nga rin sa emosyonal na aspeto. Noong una pakiramdam niya isa siyang estranghera sa lungsod na puno ng ilaw, ingay at mga taong tila walang pakialam sa isa't isa. Ang una niyang gabi sa dorm ay pinuno nga ng tahimik na luha. Hindi niya akalaing magiging ganito kahirap ang buhay sa ibang bansa. Walang pamilya, walang kaibigan at walang sino mang makakapitan sa mga panahong mahina siya. Sa mga unang buwan, ang tanging kasama niya ay ang kanyang journal. Doon niya nilalabas ang lahat ng sakit na hindi niya kayang sabihin sa iba. Ngunit unti-unting natuto siyang mamuhay mag-isa. Natuto siyang sumabay sa bilis ng buhay sa New York. Ang dating mahiyain at inosenteng Mila ay unti-unting naging isang matapang at matatag na Camila Rose San Sebastian. Isang babaeng hindi na basta-basta kayang manipulahin ng iba. Sa kabila ng lahat, hindi madali ang kanyang pinagdaanan. Sa 3 taon ng kanyang pag-aaral ng Business and Financial Management, hindi lang talino ang kinailangan nga niyang ipuhunan, kundi pati sipag, tiyaga at tapang. Ang mga professor niya sa university, mahigpit. Hindi siya pinalampas ng mga maliliit na pagkakamali. Ngunit sa halip, napanghinaan ng loob, mas lalo nga siyang naging determinado. Sa bawat gabing nagpupuyat siya, sa pagbabasa ng financial reports, sa bawat field presentation na pinagtawanan nga ng kanyang mga kaklase, at sa bawat araw na halos hindi nga siya makakain dahil sa stress, unti-unti niyang napatunayan sa sarili na kaya nga niyang lumaban. Hanggang sa dumating ang internship period, kung saan kinailangan niyang magtrabaho sa isang sikat na kumpanya sa New York, isang lugar kung saan mas lalo siyang huhubugin bilang isang negosyante. At dito niya nakilala si Bernard Alonzo. Si Bernard Alonzo ay isang Phil-Am na kilalang matalino, mayaman at sobrang intimidating. Sa unang pakikita pa lamang nila, agad na nga niyang naramdaman ang matinding aura ng lalaki at hindi ito tulad ng ibang tao sa kumpanya. Si Bernard ay isang perfectionist, seryoso at tila walang emosyon pagdating sa trabaho. Ang kanyang malamig na personalidad ay nagbigay kay Camille ng dahilan upang iwasan siya sa simula. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana. Dahil pareho silang naka-assign sa finance department, madalas silang magkasama sa isang team. Kahit anong iwas nga ni Camila, palaging nandyan si Bernard para maging isang matigas na mentor. Isang taong hindi tatanggap ng kahit na anong klase ng pagkakamali. Minsan napapaisip siya kung bakit ba napakaseryoso ng lalaking to.
Hanggang sa isang gabi, sa isang late night brainstorming session nagkaroon nga sila ng isang pag-uusap na nagbukas ng bagong pintuan sa pagitan nila. Malamang sa isang coffee shop magkaharap nga sila habang pinag-uusapan ng isang financial analysis report. May mali ka dito. Malamig na sabi ni Bernard habang tinuturo ang isang numerical discrepancy sa kanyang papel. Hindi ako sigurado kung paano ayusin. Aminado naman niyang sagot. Pilit na iniwasan nga ang mata ng binata dahil parang matutunaw nga siya. Sa titig nga nito na talaga namang nangungusap. Agad sumagot si Bernard. Sa halip pinagmasdan niya si Camila ng ilang segundo bago nagtanong. Bakit ka talaga nandito, Camila? Napatingin siya rito at naguguluhan. Anong ibig mong sabihin? Maraming interns ang pumapasok dito dahil gusto nilang sumikat o gusto nilang mahire sa isang malaking kumpanya. Pero ikaw, ibang paraan ng pagtatrabaho mo. Parang palaging may gusto kong patunayan. Natigilan si Camila. Hindi niya inaasahang mapapansin nito ni Bernard. Tahimik siya sandali bago sumagot. Dahil gusto kong patunayan sa sarili ko na kaya kong makamit ang mga pangarap ko nang walang tulong ng iba. Sa unang pagkakataon nakita niyang bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Bernard at doon nagsimula ang isang hindi inaasahang koneksyon sa pagitan nila. Nakita nga kasi ni Bernard ang pagpupursige ng babae kahit hindi nito alam na tagapagmana pala si Camila. Dahil sa parehong hilig at gusto na yon, unti-unting lumuwag ang tensyon sa pagitan nila. Sa kabila ng pagiging intimidating at perfectionist ni Bernard, natuklasan niyang may malambot na bahagi rin ito sa kanyang puso. Mahilig sa jazz music, mahilig magbasa ng business books sa free time niya at may kakaibang hilig sa Philippine street food kahit lumaki ito sa Amerika. Minsan, sa isang break time, nagulat siya nang makita si Bernard na kumakain ng balut habang abala sa pagbabasa ng isang business magazine. Wait, you eat balut? Gulat niyang tanong. Napataas ang kilay nga ni Bernard. Bakit? May problema ba? Masarap kaya? Natawa si Camila. Sa unang pagkakataon nakita niyang ngumiti si Bernard. Mula noon, hindi lang sila naging magkasamang interns sa trabaho. Unti-unti silang naging magkaibigan. Nagkaroon sila ng inside jokes, nagbibigayan ng coffee tuwing may stressful meeting at nagkaroon ng habit na magpalitan ng business books. Ngunit, sa likod ng kanilang pagkakaibigan may isang bagay na hindi pa rin matukoy si Camila. Bakit parang masyadong misteryoso si Bernard? Bakit parang may tinatago pa rin nito? Makalipas ang ilang buwan, isang hindi inaasahang revelasyon ang naganap. Habang nag-aayos ng mga files para sa kanilang team, isang lumang folder ang napansin ni Camila sa mesa ni Bernard. Sa labas nito ay may nakalagay na label, San Sebastian Group of Companies. Napamulat nga siya ng mata. Bakit may file si Bernard tungkol sa negosyo ng kanyang pamilya? Bago pa niya ito mabuksan, biglang dumating si Bernard at agad na kinuha ang folder. Anong ginagawa mo? Malamig nitong tanong. Napalunok si Camila. Nagtataka lang ako. Bakit may file ka tungkol sa negosyo ng pamilya ko? Naningkit ang mga mata ni Bernard. So alam mo na. Napaatras siya. Bernard? Anong ibig sabihin nito? Sa pagkakataong yun, tila nagbagong lahat. Ang lalaking akala niyang naging malapit sa kanya, ang taong pinagkakatiwalaan niya ngayon ay may tinatago pala mula sa simula. Hindi makapagsalita si Bernard. Ang dati niyang matalas at maamong mga mata ay tila nagkaroon ng kakaibang lalim. Camila, napabuntong hininga siya. I think it's time na malaman mong totoo. Nanlalamig si Camila. Ano ang koneksyon ni Bernard sa kanyang pamilya? Ano ang tunay nitong motibo sa kanilang pagkakaibigan? At higit sa lahat, ito ba ay isa na namang laro?
Tulad ng ginawa sa kanya ni Wilson? Nanlalamig nga si Camila habang nakatitig kay Bernard. Ang lalaking pinagkakatiwalaan niya, ang taong naging sandalan niya sa New York, ay may hawak na file tungkol sa kanilang pamilya. San Sebastian Group of Companies. Ang utak niya ay nagsimula ng maglaro ng samot-saring teorya. Isa ba siyang espiya? Trabahador ba siya ni Selena? O may mas malalim pa itong koneksyon sa kanyang pamilya? Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa unang pagkakataon nakita ni Camila ang pag-aalinlangan sa malamig na personalidad ni Bernard. Camila, isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ng binata bago ito tuluyang nagsalita. I think it's time na malaman mong totoo. Tahimik ang silid nang magsimula si Bernard sa kanyang kwento. Ang buong buhay ko, wala akong ibang hangad kundi hanapin ang sagot sa isang tanong. Bakit iniwan kami ng ama ko? Napalunok si Camila. Ama mo? Tanong niya. Naguguluhan. Tumango si Bernard. Ang pangalan ng ama ko ay Armando Alonso. Dating tagapamahala ng isa sa mga negosyo ng San Sebastian Group. 25 taon na ang nakalipas. Bigla siyang nawala. Isang araw wala lang siya. Ang naiwan lang niya ng ina ko ay sakit, paghihirap at isang pangalan, San Sebastian. Dahan-dahang tumibok nga ang puso ni Camila sa kaba. I came to New York not just to build a career, but to find the missing puzzle of my father's past. Gusto kong malaman kung ano talagang nangyari. At sa pag-iimbestiga ko, nalaman ko na lang na may nawawalang tagapagmana ang San Sebastian. Ako, mahina namang bulong ni Camila. Tamang hinala niya. Kaya pala palaging malapit si Bernard sa kanya. Kaya pala tila masyado itong interesado sa kanya, sa kanyang kwento. So ang unang dahilan ng pagiging malapit mo sa akin, hindi dahil sa pagkakaibigan, kundi dahil sa paghahanap mo ng sagot? May pait sa boses ni Mila. For the second time, nagpaloko ulit siya. Tumitig si Bernard sa kanya. Sa simula, oo. Ramdam ni Camila ang pagkirot ng kanyang dibdib. Pero Camila, may isang bagay kang dapat malaman. Habang nakikilala kita, habang mas nagiging malapit tayo, hindi ko na malaya na naging iba na ang dahilan ko para lumapit sa'yo. Hindi siya agad nakapagsalita. Hindi lang paghahanap ng sagot ang dahilan ko, kundi dahil mahal kita. Napayuko si Camila. Mahal? Tila hindi siya makapaniwala. Parang kanina lang pinagtaksilan siya ni Wilson, ngayon narito siya, harap-harapang tinatanggap ang isa pang revelasyon na tila panibagong sakit. Paano ako maniniwala, Bernard? Nanginginig ang kanyang boses. Paano ako magtitiwala kung simulat sa pool? Kasi nungalingan na pala ang lahat. Nakita niyang bahagyang napapikit si Bernard, tila pigil ang emosyon. Alam ko, at hindi ko sinasabing naniwala ka agad. Ang gusto ko lang, malaman mong totoo. Anong totoo? Hindi ako tauhan ni Selena. Mariing sagot ni Bernard. Hindi ako nagpunta rito para sirain ka. Sa totoo lang may isang bagay akong nadiskubre na mas malala pa sa pagkawala ng ama ko. Camila, alam mo ba kung sino ang huling taong nakausap ng ama ko bago siya nawala? Naguguluhan niyang tango. Sino? Si Selena. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Camila. Anong ibig mong sabihin? Nag-imbestiga ako at natuklasan ko na si Selena ang huling taong nakakita kay Armando bago siya nawala. May mga bank transactions na nagpapakita na ilang beses siyang nagpadala ng malaking halaga kay Selena bago ito biglang nawala. Alam kong may hindi tama rito. Pero bakit? Huminga ng malalim nga si Bernard. Dahil may alam si Armando, isang lihim na may kinalaman sa pagkawala mo noon. Halos hindi makahinga si Camila. Selena. Tila hindi pa nga rin siya makapaniwala. Matagal ko nang pinaghihinalaan na may masama siyang balak
Pero hindi ko akalaing may kinalaman siya sa pagkawala ko at sa pagkawala ng ama ko. Dugtong pa nga ni Bernard. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Camila, dapat nating malaman ang katotohanan. Dahil kung totoong hinala ko, si Selena ang tunay na mastermind sa lahat ng nangyari sa pamilya mo. Ilang linggo ang lumipas bago tuluyang nakapagdesisyon si Camila. Babalik siya sa Pilipinas. Matagal nga niyang pinag-isipan kung dapat pa ba siyang bumalik. Kung kaya pa ba niyang harapin ang lugar na nagdulot ng labis na sakit sa kanya. Pero isang bagay ang sigurado, hindi niya pwedeng hayaang makawala si Selena. Sa kanyang pagbalik, hindi niya ipinagbigay alam sa kahit na sino. Pati kay Don Alejandro pinili niyang manahimik muna. Ngunit pagdating niya sa mansyon ng San Sebastian, isang hindi inaasahang eksenang bumungad sa kanya. Sa harap ng malaking sala, nakatayo si Selena nakangiti, tila walang bahid ng kasalanan. "Oh, bumalik ka pala," malumani nitong sabi. "Mukhang nagustuhan mo ang pag-aaral sa ibang bansa." Pero hindi sumagot si Camila. Tumitig siya ng diretso kay Selena, pilit nilalabanan ng galit na pumupuno sa kanyang dibdib. Sa pagkakataong to, alam niya na nga kung ano ang dapat niyang gawin. Kasama si Bernard nagsimula si Camila, mangalap ng ebidensya laban kay Selena. Sa tulong ng isang private investigator, nakuha nila ang mga lumang dokumento at financial records na nag-uugnay kay Selena sa pagkawala ni Armando Alonzo. Ngunit ang mas malaking revelasyon, isang lumang CCTV footage mula sa isang private security ang lumitaw. Sa video kitang-kita nga ni Selena na kausap ang isang lalaking kahawig ni Armando. At ilang araw matapos ang kuha ng video, bigla itong nawala. Nanginginig si Camila habang pinapanood ang footage. Siya nga, mahina niyang bulong. Siya ang may kagagawan ng kasamaan. Mabilis na lang inihanda nga ang ebidensya. Hindi na nila ito pwedeng itago pa. Sa isang malaking board meeting ng San Sebastian Group, inilabas nila ang lahat ng kanilang natuklasan. Ang babaeng pinagkatiwalaan nyo, ang babaeng tinanggap nyo sa pamilya, siya rin ang responsable sa pagkawala ng tunay na tagapagmana. Nagsimula ang kaguluhan. Nagalit si Don Alejandro, nagulat si Doña Esther, ang buong kumpanya ay nagimbal sa katotohanan. At si Selena, hindi siya nakagalaw, alam niyang wala na nga siyang kawala pa. Dahil sa bigat ng ebidensya, mabilis na isinampa ang kaso laban kay Selena. Sa unang pagkakataon bumagsak ang babaeng minsang naging makapangyarihan sa San Sebastian Group. Iniwan siya ng kanyang mga kakampi, maging ang kanyang sariling pamilya, kinasuklaman niya. Nang dalhin siya ng mga pulis palabas ng kumpanya, tumingin siya kay Camila. Sa kabila ng lahat, hindi niya nakita ang takot sa mukha nito. Ang nakita niya ay isang babaeng mas matatag, mas matalino at hindi na kailanman kayang lokohin ng kahit na sino. Matapos ang lahat, muli niyang hinarap si Bernard. "So, totoo nga ang lahat," mahina niyang sabi. Tumango ang binata. "Oo, at kung gusto mo pa rin akong pagkatiwalaan, nandito lang ako." Nag-isip si Camila. Matagal siyang tinignan ni Bernard, naghihintay. At sa dulo, isang bagay lang ang sigurado. Sa pagkakataong to, siya na ang may hawak ng sarili niyang kapalaran. Matapos ang lahat ng nangyari, ang pagkawala at pagbabalik nga niya sa pamilya, ang pamumuno niya sa kumpanya, at ang pagbagsak ni Selena. Akala ni Camila ay tapos na nga ang lahat ng dapat niyang ipaglaban. Ngunit hindi pa pala. Isang bagong laban ang dumating sa buhay niya. Isang laban na hindi niya inaasahan. Sa loob ng maraming taon, isang lalaking hindi nawala sa buhay ni Camila, si Brian Salazar. Si Brian Salazar ay isang successful businessman, anak ng isa sa mga business partners ng San Sebastian Group. Magkasama sila noong nasa New York nga siya. At kahit noon pa lang ay hindi nangalingid sa kalaman ni Camila ang paghanga ng binata sa kanya. Ngunit dahil masyado siyang nakatuon sa pag-aaral
At sa pagtatrabaho, hindi niya ito pinansin. Ngayon ilang buwan matapos nga niyang maging CEO, muling bumalik si Brian sa buhay niya. Sa pagkakataong to mas matindi ang intensyon. Camila, alam kong matagal mo nang alam kung ano ang nararamdaman ko para sa'yo. Sabi ni Brian, isang gabi habang magkasama silang nagde-dinner. Oo Brian, pero ano? Hindi ka pa ba handa? O may iba na? Tanong nga nito halatang kinakabahan. Napabuntong hininga si Camila at hindi niya alam ang sagot. Si Bernard, kaya ng dati ay laging nasa tabi niya. Bilang business partner, bilang kaibigan at bilang tanging taong pinagkatiwalaan niya ng lubusan. Pero simula nang dumating si Brian may nagbago. Napansin ni Camila kung paano biglang dumistansya si Bernard sa kanya. Kung dati ay laging may mabilis na sagot ang binata, sa kahit na anong sabihin niya ngayon ay parang umiiwas ito. Minsan, isang gabi nagkaroon sila ng event sa kumpanya. Nasa venue nga si Brian at gaya na inaasahan hindi itong malis sa tabi niya. Si Bernard, tahimik itong nakatayo sa isang tabi. Hawak ang isang pasong alak habang seryosong pinagmamasdan sila. Napansin niyo ni Camila. At nang magtama ang mga mata nila ni Bernard, isang matalim na titig ang binigay nito kay Brian. Dahil sa hindi may paliwanag na dahilan, parang may kung anong bumagsak sa dibdib ni Camila. Isang gabi, matapos ang isang matagumpay na business meeting biglang sumulpot si Bernard sa opisina ni Camila. Tahimik siya noong una, pero halata sa kanyang muka na may gusto itong sabihin. Anong ginagawa mo dito? Hindi ka man lang nagpaalam. Hindi niya natapos ang sasabihin dahil bigla siyang hinarap ni Bernard. Camila, gusto ko lang itanong, seryoso ka ba kay Brian? Nagulat siya. Ano? Tinatanong kita, totoo ba na bibigyan mo siya ng pagkakataon? Nagdagpo ang mga mata nila. Bakit mo naman tinatanong yan? Sagot niya at halos pabulong. Humakbang palapit si Bernard. Ang mukha nito ay puno ng emosyon. Dahil ayoko makita kang nasa piling niya. Parang huminto ang mundo ni Camila. Anong ibig mong sabihin? Bulong niya. Napahawak si Bernard sa batok. Halatang kinakabahan. Pero hindi siya umatras. Camila, kung may bibigyan ka ng pagkakataon, pwede ba ako na lang? Matapos ang revelasyong yun, hindi agad nakasagot si Camila. Naguguluhan siya. Hindi niya alam kung paano ito haharapin. Pero sa mga sumunod na araw, hindi niya maalis sa isip niya ang sinabi ni Bernard. At sa tuwing nagkikita sila iba na nga ang pakiramdam niya. Noong una, nagpatuloy pa rin si Brian sa panliligaw. Ngunit kahit anong gawin nito, parang may harang na sa pagitan nila. Dahil sa tuwing titignan nga ni Camila si Brian, ang nasa isip niya ay si Bernard. At doon niya napagtanto ang isang bagay. Matagal na pala niyang mahal si Bernard. Isang gabi nagpunta si Bernard sa opisina niya, gaya ng madalas nitong gawin. Pero sa pagkakataong to si Camila na nga gumawa ng unang hakbang. Totoo bang sinabi mo? Tanong niya, hindi inaalis ang titig kay Bernard. Nagkibit balikat ang binata. Ang alin? Na gusto mong ikaw ang bigyan ko ng pagkakataon. Natigilan si Bernard, hindi niya inasahan na nga si Camila mismo ang magbabalik ng usapang yun. Oo, totoo. Sagot niya ng diretsahan. Dahan-dahang lumapit si Camila hanggang halos magdikit na ang kanilang mga muka. Kung ganun, patunayan mo. Hindi na kailangan pilitin pa ni Bernard. Sa mga sumunod na buwan, hindi siya nagpakita ng kahit na anong pag-aalinlangan. Hindi niya hinayaang mag-isa si Camila sa kahit na anong pagsubok. Kahit gaano pa nga ito kabisi, nandyan siya. At sa tuwing titignan siya ni Camila, hindi niya maiwasang mapangiti. Matapos ang ilang buwang pagtitiyak, sa damdamin nila isang gabi, habang sila ay nasa loob ng sasakyan, nagkalakas loob si Bernard. Camila, pwede ba kitang halikan? Biglang saad nga nito. Tahimik ang sasakyan habang binabaybay ang daan.
Wala mang salitang namutawi sa kanilang mga labi. Tila nagsasalita ang kanilang mga mata. Nag-uusap ang kanilang mga puso. Si Bernard, mahigpit ang pagkakahawak sa manibela, ngunit hindi maitago ang ngiti sa kanyang mga labi. Ang bawat saglit na kasama si Camila ay parang isang panaginip na ayaw na niyang magising. Ang init ng yakap nito ay ramdam pa rin niya. Isang pagpapatunay na hindi na niya kailangang maghintay pa. Si Camila naman, nakatanaw sa labas ng bintana, pinapakiramdaman ng matamis na kilig na bumabalot sa kanya. Totoo na ito, siya at si Bernard. Wala nang tanong, wala nang pag-aalinlangan. Dahan-dahang huminto ang sasakyan sa harap ng sariling bahay ni Camila. Lumingon siya kay Bernard at binigyan ito ng isang malambing na ngiti. Gusto mo bang pumasok muna? Tanong niya at may bahagyang pag-aalinlangan. Napansin ito ni Bernard at hinaplos ang pisngi niya. Kung gusto mo, pero kung hindi okay lang din. Hindi kita mamadaliin. Ngumiti si Camila. Hinawakan ang kamay ni Bernard at marahang hinila ito palabas ng sasakyan. Tahimik silang pumasok sa loob ng bahay at nang isara ni Camila ang pinto, nagkatitigan silang dalawa. Isang titig na puno ng pagnanasa, ngunit higit pa rito, puno rin ng pagmamahal. Camila, bulong ni Bernard habang marahan niyang hinila ito papalapit. Hindi na sumagot si Camila. Sa halip, hinayaan niyang si Bernard ang magsalita gamit ang kanyang mga labi. Nagtagpo muli ang kanilang mga halik, unay banayad, puno ng pagmamahal, ngunit sa bawat segundong lumilipas, nagiging mas maalab, mas totoo. Dama ni Bernard ang init ng katawan ni Camila sa kanyang mga bisig. Marahan niyang hinagod ang likod nito. Hinahaplos ang bawat bahagi na tila ba sinasamba niya ang pagkababae nito. Si Camila naman, tila sumuko na sa matagal na niyang pinipigilang damdamin. Hindi na niya kayang pigilan ng sarili. Hindi na niya kayang itanggi na kay Bernard niya gustong mapabilang ngayong gabi at sa mga susunod pang panahon. Mahal kita, Bernard. Bulong niya sa pagitan ng kanilang halik. Mahal din kita, Camila. Masuyong saad din ng lalaki. Dahan-dahan niyang inilapit si Camila sa kanyang kwarto at sa bawat hakbang, kasabay nitong nawawala ang lahat ng pag-aalinlangan. Isinara ni Bernard ang pinto sa likuran nila at sa gabing iyon, muling naging isa ang kanilang mga puso, hindi lang sa matinding pagnanasa, kundi sa isang pagmamahal na walang bahid ng pagsisisi. At sa ilalim ng buwan, isinuko ni Camila ang lahat kay Bernard, hindi bilang isang babae lamang, kundi bilang isang babaeng nagmahal ng buo at walang takot. Dahan-dahang dumilat si Camila habang ramdam pa rin niya ang init ng bisig na nakayakap sa kanya. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi nang maramdaman niya ang marahang paghalik ni Bernard sa kanyang noo. Good morning, my love. Bulungan nito sa kanyang tenga, kasabay ng banayad na haplos sa kanyang likod. Good morning din, mahal ko. Sagot ni Camila habang hinahaplos ang mukha ni Bernard. Ramdam nila ang katiwasayan sa isa't isa. Isang pakiramdam na para bang wala nang makakagambala sa kanilang bagong simula. Hindi ako makapaniwala na ganito na tayo ngayon. Sabi nga ni Bernard, pinagmamasdan si Camila na nakahiga sa tabi niya. Mukhang napakaganda sa liwanag ng umaga. Dati, isa ka lang sa mga babaeng iniidolo ko mula sa malayo. Ngayon, ikaw na ang buhay ko. At ikaw ang pangarap kong matupad. Tugon nga ni Camila, mahigpit siyang yumakap sa kanya. Tumingin si Bernard sa orasan at yumuko. Kumunot noo. Aba, mukhang late na tayo sa meeting natin. Natawa na nga lamang si Camila. Tama ka, Mr. Alonzo, pero hindi ba dapat may good morning kiss muna bago tayo bumangon? Ngumiti si Bernard at sa halip na isang simpleng halik, hinuli niya ang labi ni Camila sa isang mas mainit at mas matamis na halik. Isang halik
na puno ng pangako at pagmamahal. Simula nang maging opisyal na magkasintahan sina Camila at Bernard, mas lalo silang naging masigasig sa pagpapatakbo ng kumpanya. Hindi lang sila magkasosyo sa negosyo, kundi maging sa buhay at mga pangarap. Bagamat hindi naging madali, sinuong nila ang bawat pagsubok ng magkasama. Sa bawat hamon na dumating, mga problemang legal, pagkalugi ng ilang negosyo, at ang matinding panggigipit ni Selena na patuloy pa ring gumagawa ng paraan upang maagaw ang korporasyon, hindi na tinag ang pagmamahalan nila. Mahal, kaya natin to. Basta magkasama tayo, hindi tayo matatalo. Madalas nasabi ni Bernard tuwing pinanghihinaan ng loob si Camila. At sa mga panahong tila, hindi na niya alam kung paano babangon, isang yakap lang ni Bernard ang kailangan niya upang muling lumaban. Sa kabila ng lahat, hindi rin naman nila hinayaang puro trabaho lang ang umikot sa kanilang buhay. Sa tuwing may pagkakataon, lumalabas sila upang mag-date, magbakasyon at bumuo ng masasayang alaala. Isang gabi, habang nakaupo sila sa harap ng dagat sa isang private resort na kanilang pinuntahan, tinanong ni Bernard si Camila. Ano sa tingin mo, mahal? Ito na ba ang pinakamasayang panahon ng buhay natin? Ngumiti si Camila, hinawakan ng kamay niya at tumingin sa malayong abot tanaw. Hindi pa, kasi alam kong may mas magagandang araw pang darating. Ngumiti si Bernard. Inilapit ang labi sa tenga ni Camila at bumulong. Kung ganun, dapat lang na magsimula na tayong planuhin ang forever natin, hindi ba? Napasinghap si Camila. Natigilan at napuno ng kilig ang kanyang puso. Bernard. Ngunit bago pa siya makasagot, may biglang nangyari. Isang hindi inaasahang pangyayari na muling susubok sa kanilang pagmamahalan. At doon magsisimula ang isang bagong kabanata ng kanilang kwento. Isang araw, habang abala si Camila sa paghahanda para sa isang malaking business event, biglang nagbukas ang pintuan ng opisina niya. Isang babae ang pumasok, matangkad, maganda, at halatang galing sa ibang bansa. Sa tabi niya ay isang batang lalaki, mga 4 o 5 taong gulang, may malalaking mata at maamong mukha. Camila Rose Sebastian? Matigas ang boses ng babae. Napatingin si Camila mula sa kanyang papel at tinignan ng babae ng matalim. Oo, ako nga. Sino ka? Umangat kilay ng babae at ngumiti ng matamis bago pa nga may halong panunuya. Ako si Ellie White at siya naman si Caleb, ang anak ni Bernard Alonzo. Parang isang malaking alon ng pagkagulat nga ang tumama kay Camila. Napako siya sa kanyang kinatatayuan. Anak ni Bernard? Oo, anak niya. Mariing sagot ni Ellie. At nandito ako para ipalam sa'yo na may responsibilidad siya sa amin. Saglit na nanahimik nga si Camila, pero hindi niya hinayaang magpatalo sa damdamin. At anong gusto mong mangyari, Ellie? Umupo si Ellie sa harap niya, kinalong si Caleb at hinaplos ang buhok nito. Simple lang. I want Bernard back. He's the father of my child. At hindi ko hayaang lumaki si Caleb na wala siyang ama. Ramdam ni Camila ang unti-unting pagkirot ng kanyang puso. Gustong-gusto niyang isigaw na hindi na si Bernard ang lalaking iniwan ni Ellie noon, na hindi lang obligasyon ang dahilan kung bakit dapat manatili ito sa tabi niya. Pero sa halip na magpadala sa emosyon, tumayo siya ng may dignidad. Kung gusto mong harapin ang issue na to, mas mabuting nandito si Bernard para marinig ang lahat. Para sa kanya, hindi siya aatras sa laban na to. Gabi na lang umuwi si Bernard mula sa business trip niya. Pagkapasok pa lamang niya ng bahay, sinalubong kaagad siya ni Camila, seryosong muka. We need to talk. Matigas na sabi ni Camila. Mahal, ano bang problema? Nag-aalalang tanong nga ni Bernard, huminga ng malalim si Camila. Dumating si Ellie. May dala siyang bata at sinasabi niyang anak mo to. Nagulat si Bernard. Ano? Gusto niyang bumalik ka sa kanya para sa anak niya.
Dugtong pa nga ni Camila. Tahimik lang si Bernard, kita sa kanyang mukha ang halo-halong emosyon, pagkagulat, pagtataka at galit. Tumalikod siya sandali at napasabunot na nga lamang sa buhok. Wala akong alam sa ganito, Camila. Hindi ko alam to, na may anak pala ako. Pero paano kung totoo? Mahina pero puno ng sakit ang boses ni Camila. Mahal, ikaw ang mahal ko. Hindi ko iniwan si Ellie. Siya ang nang iwan sa akin. Hindi ko nga alam kung totoo yung sinasabi niya eh. Pero isang bagay ang sigurado ko. Hindi kita iiwan dahil ikaw ang mahal ko. Madiin na sagot ni Bernard. Ngunit kahit anong sabihin niya, hindi maitatangging isang malaking pagsubok ito para sa kanilang relasyon. Kinabukasan, sa isang restaurant, nagharap muli sina Ellie at Camila, kasama si Bernard. Tahimik ang simula, pero ramdam ang tensyon sa pagitan nilang tatlo. Bernard, anak mo si Caleb. Diretsahang sabi nga ni Ellie. At may karapatan siyang makasama ng ama niya. Napatingin si Bernard kay Caleb. Totoo nga, may hawig ang bata sa kanya. Pero hindi niya matanggap na ganito lang bigla ang mangyayari. Ellie, bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Bakit ngayon mo lang ako hinarap? Tanong pa ni Bernard puno ng galit at pagtataka. Tumawa si Ellie ng mapait. Dahil noong panahong yun, iniisip ko ang sarili ko. Alam kong hindi mo ko hahabulin. Pero ngayon nakikita kong masaya ka na kay Camila at hindi ko matanggap yon. Nagbanting ang tenga ni Camila. So ito lang talaga ang dahilan mo? Dahil hindi mo matanggap na masaya kami? Oo, Camila. Dahil alam kong mas matagal ako na sa buhay ni Bernard. Matapang na sagot pa nga ni Ellie. Pero hindi natinag si Camila. Pero ako mahal niya ngayon. Tumayo si Bernard at hinawakan ng kamay nito. At si Camila ang pipiliin ko, Ellie. Nagpuyos sa galit si Ellie. Kung ganon, maghanda kayong lumaban. Hindi ako alis nang hindi nakakakuha ng hustisya para sa anak ko. At doon nagsimula ang mas matinding laban. Isang laban na susubok sa pagmamahalan ni na Camila at Bernard. Simula nang dumating si Ellie, hindi naging madali ang lahat para kay Camila. Totoong mahal siya ni Bernard, pero hindi maikakaila na may puwang sa puso nito para kay Caleb. Ang batang tinawag siyang Daddy sa unang pagkakataon. Dahil dito, sinamantala ni Ellie ang pagkakataon. Ginamit niya ang bawat sandali para mapalapit si Caleb kay Bernard. Mula sa mga biglaang dinner invitations, family outings, at kahit sa maliliit na sandali na tila wala namang ibig sabihin, lahat ng ito ay may layunin. Maibalik si Bernard sa kanya. At unti-unti, nagkaroon ito ng epekto. Hindi na mabilang ang mga gabing ginugol ni Camila sa paghihintay kay Bernard. Kung dati, sabay silang umuuwi mula sa opisina, ngayon ay madalas itong ginagabi dahil may kailangan daw asikasuhin kay Caleb. Hindi siya umaangal, naiintindihan niya, pero sa kabila ng kanyang pangunawa, may bumibigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Mahal mo pa ba ako? Tanong niya isang gabi nang makauwi nga si Bernard. Napatingin ito sa kanya. Halatang pagod pero seryoso. Anong klaseng tanong yan, Camila? Dahil pakiramdam ko, unti-unti mo akong iniiwan. Mahina niyang sagot. Na baka may puwang pa sa puso mo para kay Ellie. Lumapit si Bernard at hinawakan ang kanyang muka. Mahal, ikaw lang ang mahal ko. Pero sa kabila ng matamis na pangako, ang hindi alam ni Camila, may mas malaking plano si Ellie. Isang gabi habang nasa opisina si Camila, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Hello? Sagot niya. Miss Camila, may gusto lang po akong sabihin sa inyo tungkol kay Bernard at kay Miss Ellie. Kumunot ang noon niya. Ano yun? Mas mabuting puntahan niyo po sila sa Grand Imperial Hotel. Sa room 608 po. Nag-init ang pakiramdam ni Camila. Hindi siya basta-basta naniniwala sa chismis. Pero may kung anong kaba sa dibdib niya. Kaya dali-dali siyang sumakay ng sasakyan at pinuntahan ang lugar. Pagdating sa harap ng pintuan, hindi siya nagdalawang isip. Kumatok siya, walang sumagot. Pero hindi siya titigil. Pinagpatuloy niya ang pagkatok
At nang hindi makatiis, pinagbuksan siya ng pinto ni Ellie mismo. Suot lang nito ay isang manipis na robe at sa loob ng kwarto, nandoon si Bernard, tila nagulat sa kanyang presensya. Napalunok si Camila. Ano to, Bernard? Napatingin si Bernard kay Ellie at ang babae naman, ngumiti ng matamis. O Camila, hindi ka namin inaasahan. Parang pinagbagsakan ng langit at lupa si Camila. Hindi niya alam kung anong iisipin. Hindi ito yung kung anong iniisip mo. Mabilis na paliwanag ni Bernard, pero hindi niya alam kung paano ito papaniwalaan ni Camila dahil sa gabing iyon tila nawasak ang tiwala niya at dito magsisimula ang mas matinding laban. Para bang tumigil ang mundo ni Camila. Hindi niya alam kung paano niya susuyuin ang sariling damdamin, galit, sakit at pagkabigo ang sabay-sabay na bumalot sa kanyang pagkatao. Hindi ito ang iniisip mo, Camila. Muling sambit ni Bernard. Tumayo ito mula sa kama at lumapit sa kanya. Halatang taranta. Ngunit bago pa nga niya magawang ipaliwanag ang sarili, malakas na sampalang bumagsak sa pisngi nito. Nagulat si Bernard, hindi dahil sa sakit kundi sa bigat ng emosyon na nakikita nga niya sa mga mata ni Camila. Huwag mo kong gawing tanga, Bernard. Bulalas niya at hindi alintana ang luhang bumalot sa kanyang mga mata. Nakikita ko na, nararamdaman ko pa. Sa isang iglap lumapit nga sa Ellie at hinawakan ang braso ni Bernard. Bernard, tapusin na natin to. Hindi mo kailangan ipaliwanag ang sarili mo. I understand. Lalong nagdilim ang paningin ni Camila. You understand? Tawa niya at puno ng hinagbis. Ellie, ilang buwan mo akong tahimik na sinasaksak patalikod. Ginamit mo ang anak ko para lamang sirain kami ni Bernard. And now, sasabihin mong you understand? Ngumiti si Ellie. Tila tagumpay sa kanyang ginagawa. Well, kung mahal ka talaga ni Bernard, bakit siya nandito ngayon? Natigilan si Camila. Tumingin siya kay Bernard nag-aabang ng sagot ngunit ang katahimikan nito ay tila isang sagot na rin. Hindi ko na kailangan marinig pa ang kahit na ano pa. Mahina ngunit matigas, nasambit nga ni Camila. Salamat sa pagpapakita ng tunay mong kulay, Bernard. Bago pa man siya tuluyang bumagsak, mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo. Iniwan niya silang dalawa at sa bawat hakbang niya, palabas ng silid na yon, ramdam niya ang unti-unting pagkabali ng kanyang puso. Matapos ang insidenteng iyon, hindi na muling kinausap ni Camila si Bernard. Naging abala siya sa kumpanya, sa kanyang negosyo at sa pagpapalakas ng sarili. Ngunit kahit gaano niya pilit na iwasan, hindi niya matakasan ng sakit. Gabi-gabi siyang napapaisip, tama ba ang naging desisyon niya? Nagkamali ba siya ng paghusga? Samantala, si Bernard naman ay hindi rin mapakali. Ilang beses siyang sumubok lumapit kay Camila, ngunit laging tinatanggihan ito ng babae. Hanggang isang gabi, nagkaroon ng malaking event, ang San Sebastian Group of Companies. Dumalo si Camila, nakasuot ng eleganteng itim na gown. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya, ngunit isa lang ang hinahanap niya, ang lalaking minsang minahal niya, at hindi siya nabigo. Mula sa di kalayuan nakita niya si Bernard na nakatayo malapit sa bar. Ang mata nito ay puno ng pagsisisi, halatang hindi pa rin siya tinatantanan ng nangyari sa kanila. Pagkalipas ng ilang linggo, patuloy pa rin ang sakit na nararamdaman ni Bernard. Sinubukan niyang bumawi kay Camila, pero tila itinakda na ng babae na hindi na siya muling mapapalapit dito. Ngunit isang araw, habang nasa opisina siya, isang tawag mula kay Ellie ang kanyang natanggap. Bernard, may emergency tayo. Kailangan mo pumunta sa ospital ngayon din. Nataranta si Bernard. Anong nangyari? Si Caleb, may sakit ba siya? Basta pumunta ka na lang. Sa pagmamadali-dali-dali nga niyang tinungong ospital, kung saan niya naabutan si Ellie. Nahalatang nag-aalalang nakaupo sa waiting area. Anong nangyari? Nasaan si Caleb? Tanong ni Bernard. Hindi makatingin si Ellie sa kanya.
Napansin niyang nanginginig nga ang mga kamay nito. Sabay sabing, Bernard, may kailangan kang malaman. Napakunot noo siya. Ano yun? Hindi talaga ikaw ang ama ni Caleb. Para bang isang bombang sumabog sa kanyang harapan. Ano? Anong pinagsasasabi mo, Ellie? Bumagsak ang kanyang mga balikat. Sorry. Nanginginig ang boses ni Ellie. Nung nasa New York ako, may nakilala akong ibang lalaki. Akala ko siya ang iniibig ko pero iniwan niya ako nung nalaman niyang buntis ako. Natakot akong aminin sa'yo dahil alam kong hindi mo na ako tatanggapin pa. Kaya sinabi kong ikaw ang ama ni Caleb. Tuluyan nang nawala ang lahat ng tiwala ni Bernard sa babae. So all this time niloko mo lang ako. Hindi na nakasagot pa si Ellie. Wala na siyang dahilan para magsinungaling pa. Dahil sa'yo nawala sa akin ang babaeng mahal ko. Humarap nga si Bernard at marahas na tinakpan ng kanyang muka gamit ang mga kamay. Galit, lungkot, panlulumo. Ngunit sa kabila ng sakit, isang bagay ang pumuno sa kanyang isipan. Si Camila. Dapat ko siyang hanapin. Samantala sa kabilang bahagi ng lungsod, isang tahimik at tila may dinadalang lungkot na Camila ang naglalakad palabas ng ospital. Hawak niya ang isang piraso ng papel, pregnancy test result. Buntis ako. Napatigil siya at napahawak sa kanyang tiyan. Hindi niya alam kung matutuwa siya o malulungkot. Hindi niya rin alam kung paano ipapaalam kay Bernard. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi niya kailangan malaman pa ng lalaki. Ako na lang magpapalaki sa batang to. Buong tapang niyang tinanggap ang sitwasyon. Ngunit hindi niya alam na sa likod niya, isang pamilyar na figura ang nakamasid sa kanya. Si Bernard. Dahil sa kanyang galit at determinasyon, hindi na nagatubili si Bernard na sundan si Camila nang makita niyang lumabas ito mula sa ospital. Hindi na siya nagdalawang isip. Kinailangan niyang marinig ang katotohanan mula mismo sa babae. Nang makalayo na si Camila mula sa mataong lugar, mabilis siyang lumapit at hinawakan ito sa braso. Camila. Nagulat siya at napaatras. Bernard? Anong ginagawa mo rito? Ako dapat ang magtanong niyan sa'yo. Napatingin siya sa puting papel na hawak ni Camila. Anong ibig sabihin nito? Mabilis na itinago ni Camila ang papel. Wala ka ng pakialam. Ako ba nga ma? Matigas na tanong ni Bernard. Hindi sumagot si Camila. Napayuko ito at tila nga nag-aalinlangan. Sagutin mo ako, Camila! Halos sumigaw na nga si Bernard. Oo, ikaw ang ama! Ikaw! Hindi nga alam nito kung anong sasabihin. Habang tumutulo ang luha. Pero hindi mo kailangan alamin pa, Bernard. Hindi kita kailangan. Hindi ka namin kailangan. Pumunta ka na sa kanila. Ngunit bago pa man siya makatalikod, mabilis siyang niyakap ni Bernard ng mahigpit. Huwag mo naman akong itulak palayo, Camila. Mahina ngunit puno ng emosyon ang kanyang boses. Hindi ko kayang mawala ka. Lalo na ngayon na buntis ka. Ramdam ni Camila ang panginginig ng katawan ni Bernard. Hindi nga niya mapigilan ang kanyang luha na tumulo. Paano kita muling pagkakatiwalaan? Mahina niyang tanong. Dahil mamahalin kita habang buhay. Kayo nang magiging anak natin. At bubuo tayo ng pamilya. Matapos ang lahat ng sakit at pag-aalinlangan, nanatili silang magkayakap sa ilalim ng malambot na liwanag ng buwan. Ang mga luhang kanina'y patuloy na bumabagsak mula sa mga mata ni Camila ay unti-unting natuyo, kasabay ng mahigpit na paghawak ni Bernard sa kanya. Parang sinasabi nitong hindi na siya kailanman bibitawan. Paano mo napatunayan na hindi ikaw ang ama ni Caleb? Mahina ngunit puno ng pangungusap na tanong ni Camila. Napangiti si Bernard ng mapait. Nakuha ko siya ng DNA test. Hindi ko na kinaya ang mga pagsisinungaling ni Ellie. Kaya naganap ako ng sagot sa sarili kong paraan. Nang lumabas ang resulta, doon ko lang napagtanto na patagal na pala akong niloloko nito. Pero ang pinakamasakit, nang dahil sa kanya, nawala ka sa akin. Napayuko si Camila. Hindi ko rin alam kung paano ko muling magtitiwala, Bernard.
Natatakot akong masaktan ulit dahil ilang beses na akong nasaktan at binetray. Lalo na ngayon. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Ramdam ang bagong buhay na kanila ang binuo. Hinawakan ni Bernard ang kanyang kamay at tinignan siya ng may labis na pagmamahal. Camila, hindi ko nahahayaan na masaktan ka ulit. Kung kailangan kong patunayan ang sarili ko sa iyo araw-araw, gagawin ko. Dahil ikaw lang ang babaeng gusto kong makasama sa buong buhay ko. Pero paano kung hindi ko agad kayang ibigay ang tiwala ko ulit? Araw-araw kitang hihintayin. Sa simpleng pangakong iyon, bumagsak ang pader na itinayo ni Camila sa kanyang puso. Alam niyang totoo ang pagmamahal ni Bernard at hindi niya na kayang itanggi pa ang nararamdaman niya. At sa gabing iyon, sa ilalim ng kalangitan, tinanggap niyang muli si Bernard sa kanyang puso. Mula noon, hindi na iniwan ni Bernard si Camila. Sa bawat araw, pinatunayan niya ang kanyang pagmamahal. Mula sa mga maliliit na bagay tulad ng pag-aalaga sa kanya hanggang sa pagbibigay ng seguridad na hindi na ito kailanman mag-iisa. Habang lumalaki ang kanyang tiyan, mas lalong naging maingat si Bernard sa kanya. Laging naroon ang lalaki sa bawat prenatal check-up, sa bawat cravings niya sa hating gabi, at sa bawat pagkakataong kinakabahan siya bilang isang ina. Isang gabi, habang nakaupo sila sa balkonahe ng kanilang bahay, biglang nagsalita si Bernard. Gustong-gusto kitang pakasalan, Camila. Napatingin siya dito kita sa kanyang muka. Ang kaba. Bernard, kailangan pa ba? Hindi naman natin kailangan madaliin to. Ngumiti si Bernard at hinawakan ang kanyang kamay. Gusto kitang pakasalan, hindi dahil lang sa anak natin. Gusto kitang pakasalan dahil ikaw ang babaeng mahal ko. Ikaw lang ang gusto kong makasama habang buhay. Tumulo ang luha ng mata ni Camila. Ngunit sa pagkakataong to, hindi ito luha ng lungkot, kundi luha ng kaligayahan. Oo, Bernard, pakakasalan kita. At sa gabing yun, isang panibagong kabanata, ang kanilang buhay ang nagsimula. Lumipas ang mga buwan at dumating ang pinakahihintay nilang sandali. Habang nasa ospital, hawak nga ni Bernard ang kamay ni Camila. Habang isinisilang nga nito ang bunga ng kanilang pagmamahalan. Kaya mo yan, mahal. Bulong nga ni Bernard habang pinapahid ang pawis sa noo ng asawa. At sa isang huling pag-iringa, dumagundong sa loob ng delivery room ang malakas na iyak ng kanilang sanggol. Congratulations! Isang malusog na baby boy. Masayang anunsyo ng doktor. Hindi napigilan ni Bernard ang pagluha. Nung una nga niyang makita ang kanyang anak, tila bumagal ang mundo. Hinawakan niya ang munting kamay nito at marahang bumulong. Anak, ikaw ang pinakamagandang biyayang natanggap namin ng mommy mo. Habang nakahiga si Camila, hinawakan niya ang kamay ni Bernard. Anong ipapangalan natin sa kanya? Napangiti si Bernard. Alejandro. Bilang pagpupugay sa ama mo. Tumango si Camila kasabay ng pagtulo ng kanyang luha. Alejandro San Sebastian Alonzo, ang ating anak. At sa araw na yon, nabuo ang isang masayang pamilya. Ilang buwan matapos isilang si Alejandro tatlo. Natuloy din ang kanilang engrandeng kasal. Isang marangyang seremonya na dinaluhan ng pamilya at malalapit na kaibigan. Habang naglalakad si Camila papunta sa altar, tila bumalik sa kanya ang lahat ng pinagdaanan nila ni Bernard. Mula sa sakit, pagtataksil, pagkakamali, hanggang sa kapatawaran at pag-ibig. At nang magtagpo ang kanilang mga mata, alam nilang sa wakas, natagpuan na nila ang kanilang forever. Habang hinahawakan ni Bernard ang kamay ni Camila, isang pangako ang kanyang binitiwan. Ikaw lang, at wala nang iba pa, Camila, habang buhay. At sa harap ng altar, sa harap ng lahat, at sa harap ng Diyos, tuluyan nilang siniliuhan ang kanilang pagmamahalan. Napangiti si Camila habang pinagmamasdan ang lumang litrato. Isang pangarap lang noon ang magkaroon ng magandang buhay. Ngunit ngayon,
Narating niya ang tagumpay na hindi niya inakala, ngunit higit sa yaman. Ang tunay niyang tagumpay ay ang pagmamahal at respeto na natamo niya mula sa mga taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Napatayo siya nang makita si Bernard na may dalang isang buket ng pulang rosas at bitbit ang kanilang anak na si Alejandro. Agad niyang sinalubong ang mga ito, hinalikan ng anak sa noo at niyakap si Bernard ng mahigpit. "Anong ginagawa niyo rito?" tanong niya. Halatang nagulat ngunit masaya. "Namimiss ka na namin," sagot ni Bernard habang inilapag ang bulaklak sa kanyang mesa. "At gusto lang naming ipaalala sa'yo na kahit gaano ka kaabala, nandito lang kami, ang iyong pamilya." Napaluha si Camila sa saya. Noon, ang tanging pangarap lang niya ay magkaroon ng isang tahanan kung saan siya ay mamahalin at ipaglalaban. Ngayon, hindi lang isang tahanan ang mayroon siya, kundi isang pamilya na siyang pinakaimportanteng kayamanan sa kanyang buhay. Sa paglipas ng mga taon, hindi siya kailanman nakalimot bumalik sa kanyang pinagmulang bayan. Isa sa mga unang hakbang na ginawa niya matapos mapatatag ang kanilang negosyo ay ang pagbabalik sa lumang mansyon kung saan siya unang namasukan bilang kasambahay. Hindi na ito tulad ng dati. Ang dating madilim at malamig na lugar ay napalitan ng bagong sigla. Ginawa niyang isang foundation para sa mga kabataan, lalo na sa mga tulad niyang nangarap ng mas magandang buhay. Tinulungan niya ang maraming kabataan na makapag-aral at magkaroon ng oportunidad na hindi niya agad naranasan noon. Minsan, habang binibisita ang foundation, may isang batang babae na lumapit sa kanya, may hawak-hawak na maliit na bituin na yari sa papel. "Ate Camila, ito po para sa inyo," ani nga ng bata. Iniabot nga sa kanyang bituin. "Sabi nila ikaw daw po ang bituin na nagdiningning po sa buhay ng maraming tao." Napayuko si Camila at tinanggap ang regalo. Sa kanyang puso alam niyang hindi siya kailanman magiging ganito kung hindi niya pinagdaanan ang lahat ng sakit, pagsubok at pagkabigo. Hinawakan niyang maliit na kamay ng bata at ngumiti. "Hindi ako ang tunay na bituin. Lahat tayo may sariling liwanag. Minsan lang kailangan nating maniwala sa sarili nating kinang." At sa sandaling yun, alam nga niya ang tunay na tagumpay. Hindi lang nasusukat sa kayamanan o kapangyarihan, kundi sa kakayahang magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa iba. Sa panahong yun alam niyang hindi niya ito narating ng mag-isa. Marami ang tumulong sa kanya, ngunit higit sa lahat siya mismo ang lumaban para sa kanyang kinabukasan. Makalipas ang ilang buwan, isang proyekto ang inilunsad ni Camila sa tulong ni Bernard. Isang charitable foundation na tutulong sa mga kababaihang katulad niya noon. San Sebastian Women's Empowerment Foundation. Isang organisasyong tutulong sa mga batang babae at kababaihan na nangangailangan ng edukasyon, kabuhayan at seguridad. Sa mismong araw ng inauguration, tumayo si Camila sa entablado. Hawak ang mikropono at tumingin sa lahat ng taong dumalo, mga empleyado, kasamahan sa negosyo at mga kababaihang nabigyan nila ng tulong. "Ako po si Camila Rose San Sebastian Alonzo. Noon, ako si Mila, isang ulila, isang kasambahay na walang kaalam-alam sa kanyang tunay na pagkatao. Naranasan kong hamakin, yurakan, ang pagkatao at mawala ng pag-asa. Ngunit natutunan kong lumaban, natutunan kong ipaglaban ang aking sarili. Ngayon narito ako sa inyong harapan, hindi lang bilang tagapagmana ng San Sebastian Holdings, kundi bilang isang babae na handang tumulong sa iba upang hindi na nga nila danasin pa ang pinagdaanan ko." Tumulo ang luha sa kanyang mga mata, ngunit hindi ito luha ng lungkot, kundi ng tagumpay. Habang abala si Camila sa pagpapatakbo ng negosyo at charity foundation, hindi rin niya pinabayaan ang kanyang pamilya. Tuwing gabi, si Bernard ay laging nasa tabi niya,
kasama ang kanilang anak. Sa kabila ng kanilang mga responsibilidad, hindi nila nakalimutang maglaan ng oras para sa isa't isa. Isang gabi habang nakahiga sa kama, niyakap siya ni Bernard mula sa likod. Mahal, proud na proud ako sa'yo. Sa kabila ng mga pinagdaanan mo, heto ang narating mo. Ngumiti si Camila at tumarap sa kanya. Hindi ko ito mararating kung wala ka, Bernard. Pero alam mong ikaw mismong lumaban para sa lahat na meron ka ngayon. At dahil dyan, mas lalo kitang minamahal. Hinalikan siya nito sa noo, sa ilong at sa labi. Isang matamis at punong-puno ng pagmamahal na halik. Dati, ang mundo ni Camila ay puno ng paghihirap at sakit. Ngayon, ang kanyang mundo ay puno ng pagmamahal, tagumpay, at isang pamilya na handang ipaglaban siya. Gaya ng kung paano niya ipinaglaban ang kanyang sarili. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Camila at Bernard. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Gaitan Canada, Carmelita Mendoza, Elila Dera, Torres Brigida, Carmencita Falcon, Felisa Ludok, Paulina Vergara, Eli Evangelista Anderson, Nerissa Deliso, Zema Mendije, Rosemary Vasquez, Carolina Basalo, Presbyteros Rose Ostonalito, Merlita Sampani, Carmen Guansing, Juhay, Fe Navares, Lerma Calvento, Rialin Mendoza, Lucia Baldo, Estelita Mahia, Marilyn Babula, Agustina Aniceto, Ederlina Albiso, Romana Gorospe, Crisanta de la Cruz Ann Mariano, Mary Grace, Teresita Bulieser, Avelina Bores, Flor Cabrera, Liliano Bebe, Mary Tauring, Rebecca Tezuka, Senen Orzame, Carmia Stadan, Jessica Vargas, Nene Cuenza, Pedro Lariosa, Julieta Hermosura, Mila Gonzalez, Maria Francia Flores, Elizabeth, Flor Cabrera, Medardo Leonso, Alea, Feby Magalion, Lucris, LV Candontol, Noel, John, Delay, Annie Hoson, Emily Borak, Laila Sapinoso, Tita Payusan, Juanita de la Cruz, Elsa Opiane, Linley of Macau, Mercy Villantes, Nena Ano, Arce Baltazar, Merlin Bilbar, Robotics, Gina, Amistad, Goldfinger, Flora Fes Parungaw, Magdalena Ronulo, Teresita Schmid, Honey Austria, Arsenia Corpus, Mercedita San Jose, Kidimtez, Daisy Cuevas, Salito Bulawan, Merlilin, Epifania de Ocares, Geraldine de Jesus Jesusa, Crisanta de la Cruz, Angelita, Maria Angelita Minyoza, Imelda Forteza, Marilu Gulmatico, Flordet, Evangeline Jimenez, Nori, Laika Sumping, Marilu Abad, Sonny, Zenaida Porter, Laika, Teresita, Lovina Galang, Yamasakul, Salvador Gatilogo, Batang Ibunan Prescavilla Havana, Crisanta de la Cruz Nesbet Hanaban, Teresita, Maria Fe, Mercy Villantes, Ana Flor, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. At muli ito ang Cat Amazing Stories PH.